Ngayong nakita na ako, hindi ako nagsisisi. Hindi ko na ipagtanggol si Lorenzo nung siya'y buhay pa. Pero ngayon, ipaglalaban ko ang kanyang alala. Hanggang sino ba talaga ang sinukumbinso mo? Ako o ang iyong sarili? Kung talagang nakasarili si Lorenzo, hindi ba dapat ipagsigawang pasagbungan? Magkano ka! 2 piso. Cesar! Cesar! Kung ang pag-uusapan ay sopistikasyon at pagiging glamorosa, ay siguradong ang isa sa maaalala ng marami ay si Celia Rodriguez. Siya ay isang veteranang aktres na nagsimula sa Premiere Productions noon late 1950s, at patuloy sa pagpapakita ng kanyang husay sa pag-arte hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang ipinamalas na talento, ay ilang beses kinilala ng mga respetadong award-giving bodies ng Pilipinas. Alamin natin ang naging buhay ni Celia sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Andang? Kanina pa kita hinahanap para ibigay sa'yo to. Sa akin? Oo. Hindi na, Andang. Magkaibigan na tayo. Sige, kunin mo. Hindi mangangali! Pupunta namin! Ang kwintas na hinahanap mo ay suot ni Andang. Hindi totoo yan! At kung gusto niya siyang makita, siya nasa kampanaryo. Halika yung mga Si Maria Cecilia Rodriguez, na mas kilala sa kanyang screen name na Celia Rodriguez, ay ipinanganak noon June 21, 1938 sa Irosin, Sorsogon. Siya ay isang award-winning actress na nagsimula ng kanyang career sa Premiere Productions, at nakilala sa pagganap ng mga kontrabida roles sa pelikula. Si Celia ay tanyag sa kanyang angkin kagandahan at pagiging fashion icon, dahil sa taglay na sopistikasyon sa pagdadala ng sarili. Maliban dito, ay kilala rin ang aktres sa kanyang pagiging smart and highly articulate na nagpapakita ng kanyang taglay na talino. Si Celia ay unang nakita sa pelikulang Sa Ngalan ng Espada noon 1958. Ito ay agad na sundan ng kanyang paglabas sa pelikula ng mag-asawang Saldi Shernack at Shirley Gorospe, sa Shirley My Darling ng pareho din taon. Matapos nito ay sunod-sunod ang kanyang naging mga pelikula, at siya ay nagsimulang makilala sa industriya. Ilan sa kanyang mga naging pelikula ay ang Hawaiian Boy, noon 1959. Materyales Fuertes, Hong Kong Honeymoon, Viuda de Oro, at Pagsapit ng Hating Gabi noon 1960. Gis Isang Kanta, Pusong Bakal, at Konsyerto ng Kamatayan noon 1961. Lakas sa Lakas noon 1962. The Big Show, Talahib, at Mga Anghel ni Satanas noon 1963. Lagalag, Soy Cuba, at The Blood Drinkers noon 1964. Noon 1965, nakuha ni Celia ang kanyang unang FAMAS Acting Award, nang siya ay manalo ng Best Supporting Actress para sa pelikulang Dugo ang Kulay ng Gabi. Ito ay nasundan ng isa pang Best Supporting Actress Award noon 1967, para sa The Passionate Strangers, kung saan ay nakasama niya sila Michael Parsons, Gloria Noland, at si Mario Montenegro. Dahil sa 2 acting trophy na kanyang natanggap, nakuha niya ang respeto ng mga taga-industriya, at si Celia ay nakatanggap ng maraming alok na pagganap sa mga pelikula. Subalit ng panahon din ito, ang kanyang reputasyon sa pagiging matalas ang dila sa pagkukomento patungkol sa industriya, ay unti-unting lumaganap sa masa. Bilang resulta ay nagkaroon ng mga isyu sa career ni Celia, na nagresulta sa kanyang pansamantalang pamamahinga sa industriya. Si Celia ay nagtungo sa Europa, at nagmodelo para sa Italian designer na si Emilio Pucci, na kanyang nakilala sa isang fashion show sa Maynila.
Sa rurok ng kanyang tagumpay sa pagmomodelo, si Celia ay may angkop na itsura para dalhin ang sarili sa entablado. Siya ay may taas na 5'6", may timbang na 99 pounds, at maliit ang dibdib tulad ng tipikal na mga modelo, na ayon sa kanya, ay nagsimula lang siyang magkaroon ng dibdib, nang siya ay magkaanak. Tumagal ang aktres ng ilang taon sa Europa, bago siya nagdesisyon na muling bumalik ng Pilipinas, upang ipagpatuloy ang naudlot na career sa pag-aartista. Noon 1971, si Celia ay lumabas sa pelikulang Lilet bilang kanyang comeback sa industriya. Ito ay dinirek ng tanyag na direktor na si Jerry De Leon, at kinunan sa loob ng 3 buwan. Ayon kay Celia, ay malaki ang hirap na dinanas ng mga naging parte ng pelikulang ito, sapagkat sila ay araw-araw na nagtrabaho ng mahabang oras, upang mabuo at mapaganda ang pelikula. Nagbunga naman ang effort na binigay ni Celia, sapagkat dito ay nakuha niya ang kanyang unang Best Actress Award trophy mula sa FAMAS. Hindi ka na naman nakatulog na mabuti, Iha? Nasabi sa akin ng mama ang nangyari kagabi. Is this all a dream? Bakit hindi ko malalang lahat ng bagay sa bahay na ito? Itong sala. Ang aking silid. Hindi ko malalang tunay kong katauhan. Enrico. Dahil sa nakuhang award, ay naging maganda ang kanyang pagbabalik sa industriya, subalit kasabay nito ay ang tsismis na siya ay may relasyon sa producer ng Lilet na si Mike Velarde. Ito ay pinabulaanan ng aktres, subalit ang tsismis ay nanatili sa loob ng mahabang panahon. Kahit maraming intrigang pinagdadaanan, ay hindi nagpatinag si Celia, at muling ibinigay ang kanyang dedikasyon sa pag-aartista. Subalit ito ay hindi naging sapat upang makuha ni Celia ang mga roles na kanyang ninanais. Siya ay lumabas sa mga pelikulang hindi masyadong dekalidad, pero sa kabila nito ay nagpakita pa rin ng husay ang aktres sa bawat roles na kanyang ginampanan. Noong 1973, gumanap si Celia bilang ang babaeng ahas sa pelikulang Lipad Dar na Lipad na pinagbidahan ni Vilma Santos. Dito ay nagpakita ng husay ang aktres sa kanyang pagganap bilang kontrabida, at siya ay kinilalang pinakamagaling na Valentina sa mga pelikulang Darna. Ayon kay Celia, maliban sa Lilet, ay ang kanyang pagganap bilang ang babaeng ahas, ang kanyang dalawang paboritong pelikula sa kahabaan ng kanyang career sa showbiz. Siya ay nagpatuloy sa pag-arte, at ilan pa sa kanyang mga nagawang pelikula ay ang Bituin at Araw, Daigdig ng Sindak at Lagim, Biktima, Sunugin ang Samar, La Paloma, at Putok Dito Putok Doon noon 1974. Ibigay mo sa akin ang langit, sa pag-ikot ng mundo, at may karapatang lumigaya noon 1975. Kutong Lupa, Mga Rosas sa Putikan, at Sapagkat Kami Mga Misis lamang noon 1976. Walang Bakas na Naiiwan, Tatak ng Mga Agila, Maligno, at Mga Kalapati sa Due Boulevard noon 1977. Gisingin mo ang umaga, Bomba Star, Lalaki Ikaw ang Dahilan, at Mga Paru-Parong Ligaw noon 1978. Roberta, Darna Kuno, Iskandalo, Mahal Kong Taksil noon 1979, at marami pang iba. Si Celia ay nagpatuloy sa pamamayagpag sa showbiz hanggang dekada 90. Siya ay nakagawa ng mga pelikula mula sa drama, horror, comedy, at maging sa mga bomba films ay nagkaroon ng mga pagganap ang aktres. Kumpara sa ibang mga kontrabidang kanyang nakasabayan, si Celia ay nanatili sa industriya, at maging sa kasalukuyan ay patuloy na aktibo sa showbiz.
Nang mabawasan ang paggawa ng mga pelikula sa Pilipinas, ang aktres ay tumanggap ng mga proyekto sa telebisyon, at dito ay nagpatuloy ang kanyang mga pagganap bilang kontrabida. Sinasabing ang naging first love ni Celia ay ang aktor at singer na si Eddie Mesa. Subalit ang kanilang relasyon ay hindi nagtagal, at sila ay naghiwalay ng landas. Si Celia ay mayroon 3 mga anak na sila Angelo, na isang doktor sa Sydney, Australia, Jacqueline, na pumanaw sa edad na 15 dahil sa aneurysm, at ang bunsong si Camille na nakabase sa Los Angeles, California. Noong 2015, si Celia ay ginawaran ng Lifetime Achievement Award at PMPC Star Awards for Movies, para sa kanyang mga naiambag sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ay 83 taon gulang na ang aktres, na mayroon malusog na pangangatawan. Siya ay patuloy natin nakikita sa mga series sa telebisyon, at ang pinaka-latest ay sa palabas na I Left My Heart in Sorsogon, ng GMA Network. Ang kanyang angking ganda at sopistikasyon, ay napanatili niya sa kanyang edad, at ayon sa veteranang aktres, ay wala siyang pinabago at pinaretoking anuman sa kanyang itsura. Sinabi rin niya na ang kanyang sikreto, ay ang lubos na pagpapaubaya ng sarili sa puong may kapal. Marami ang nainis, nagalit at nanggigil sa mga karakter na ginampanan ni Celia, subalit sa kabila nito ay marami rin ang humanga, rumispeto at nagmahal sa kanya. Siya ay nagbigay inspirasyon sa loob at labas ng limelight, at ang kanyang mga nagawa sa industriya ay habang buhay na magiging bahagi ng kasaysayan ng showbiz. Yes, ma'am. May I help you? I want this beer. Sure, ma'am. Sorry, ma'am. Last pair. Ma'am, last pair. Ma'am, sorry. Ma'am, last pair. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Celia Rodriguez, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.